Ayon sa Estados Unidos, kumpirmado ang pagbibigay ng Iran ng mga ballistic missiles sa Russia at nilabag nito ang matagal na nilang warning sa Iran na huwag silang magkamali na ipagamit sa Russia ang kanilang mga armas laban sa Ukraine. Kung hindi, ay isang mabigat na parusa ang kapalit. Subalit nagmatigas ng ulo ang Iran kung kaya't nagumpisa na ang mga hakbang ng Amerika, UK, France at Germany laban sa Iran na agad inalamahan ng kanilang mga leaders at sinabing hindi totoo na pinapagamit at nag-deliver sila ng mga missiles upang magamit ng Russia laban sa Ukraine. At ito ay pawang fake news lamang at palpak na intelligence report. Ngunit nanindigan ng US na matibay ang ebidensya sa kabila ng pagdideny ng Iran. Ang tanong, bakit nga ba tumutulong ang Iran sa Russia? Ano ang malaking kapalit na kanilang hinihingi? Ano ang mga hakbang ng US at mga allies nito bilang parusa sa Iran upang siguraduhin pagsisisihan nito ang kanilang ginawa? Damay nga ba sila ngayon sa gera ng Russia at Ukraine? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Natanggap na nga ng Russia ang mga shipments ng ballistic missiles mula Iran at handa na nila itong gamitin laban sa Ukraine anumang oras. Ito ang binitawang pahayag ni US Secretary of State Anthony Blinken kasabay ang kumpirmasyon na sinuway ng Iran ang matagal ng babala sa kanila ng US at mga allies nito na huwag ipagamit ng kanilang mga missiles sa Russia dahil gagamitin ito ni Putin sa pag-target sa mga syudad ng Ukraine na maraming mga sibilyan ang madadamay. May kapasidad ang mga gawang ballistic missiles ng Iran na umabot sa kaloob-looban ng Ukraine kahit ito ay pakawalan mula sa loob ng Russia. Bukod sa warning ng US, may resolusyon din ng UN na nagbabawal sa pag-export sa anumang uri ng Iranian missiles at tahasan nila itong nilabag sa pag-deliver ng sandata sa Russia. Mariin itong dinideny ng Iran noong una at sinabing hindi raw makatao o inhumane ang paggamit ng kanilang gawang bomba laban sa mga sibilyan ng Ukraine, saad ng kanilang kinatawan sa United Nations noong nakaraang buwan. Sa katunayan, inakusahan pa nila ang US at mga allies nito na siyang nakikisawsaw sa gera ng Russia at Ukraine at ang pagsusupply nito ng pondo at armas sa Ukraine ay patunay lamang ng pagiging ipokrito ng mga ito at lalo lamang di umano nilang ginagatungan ng gera. Ngunit ayon sa US, matibay ang ebidensya na hindi tinututuon ng Iran ang statement nila sa United Nations. Dala ito marahil ng pressure na paigtingin ang sarili nilang puwersa militar at air defenses na dependent sa Russian-made Su fighter jets at S-400 air defense system ayon sa mga eksperto. Ito marahil ang hinihinging kabayaran ng Iran mula sa Russia sa pag-deliver ng kanilang mga missiles. Sa mga nakaraang buwan, napatunayan kasi ng Israel na walang binatbat sa kanila ang Air Force at air defenses ng Iran. Kaya nila minamadali ang delivery ng ilang Russian-made fighter jets, attack helicopters at Yak-130 jet trainers na malaki ang silbi upang paunlarin ang kakayahan ng kanilang mga piloto na malinaw na dehado sa mga highly trained pilots ng Israeli Air Force. Dahil sa aksyong ito ng Iran, agad pinatupad ng US ang matinding sanctions sa ilang mga Iranian businesses at mga individual na dati ay malayang nakakapag-conduct ng negosyo sa US at nakaka-access sa American banking system. Nag-utos rin ang US Treasury na i-freeze na ang assets ng mga individual na ito na may papel sa pagkapadala ng armas sa Russia. Ngunit ang pinakahigit na tatamaan sa sanctions na ito ay ang flag carrier ng Iran na Iran Air. Ayon sa ulat, tatanggalan agad ng lisensya ang nasabing airline na lumipad sa 3 bansa sa Europa na UK, France at Germany. Ganon din ang lalong paghihigpit na makakuha ito ng mga pyesa mula sa ibang bansa para sa kanilang naghihingalo na ngang fleet ng mga eroplano. Kinansela rin ng mga nasabing European countries ang lahat ng flights nila papunta ng Iran. Maging ang mga Iranian cargo ships ay bawal na rin maglayag sa ibang parte ng Europa at US, lalo na ang identified cargo vessel na di umano ay nag-deliver ng mga missiles papuntang Russia, ang Port Olya 3 na pagmamayari ng Russian Maritime Company na MG Float. Marami ang hindi sang-ayon sa mga sanctions na ito dahil ayon sa kanila, ang Iran na nga ang isa sa pinaka-sanctioned na bansa sa mundo at lalo pa itong magiging kawawa sa kasalukuyang pinapataw na parusa ng EU at US sa kanila. Gaya ng inaasahan, agad kinundi na ng mga leader ng Iran ang mga sanctions na ito. Galit na sinabi ng kanilang Minister of Foreign Affairs na si Zaid Abbas Araghchi sa social media site na X na walang katotohanan ang sinasabi ng US tungkol sa pag-deliver ng Iran ng mga missiles. Lahat daw ng ito ay base sa isang mali at tsamba lang na intelligence report.
Subalit ayon sa mga eksperto sa usaping ito, palagi naman daw nagdi-deny ang Iran. Subalit sa bandang huli ay tatahimik ito sa oras na tumitibay na ang ebidensya. Kagaya na lang ng pag-supply nila ng Shahed drone sa Russia. Noong umpisa nitong lusubin ng Ukraine taong 2022, nasabi nila nung una ay hindi totoo. Subalit nung lumabas na ang mga videos na nagpapatunay na gamit nga ng Russian Army ang kanilang mga drones ay hindi na ito umimik pa. Dahil inaasahan nga na gagamitin ni Putin ang mga missiles mula sa Iran laban sa mga syudad ng Ukraine kung saan maraming sibilyan ang matadamay. Kaya dahil dito, malapit na di umano ang pagpayag ng US, UK, France at Germany na gamitin ng Ukraine ang mga long-range missiles at rocket launchers na bigay nila upang tumarget ng mga Russian military installation sa loob ng bansa. Sa mga nakaraang buwan, panay ang pakiusap ni Ukrainian President Zelensky na payagan na silang gamitin ang mga nasabing armas dahil kung tutuusin, nasa range lamang ng mga sandatang ito ang maraming airfields, supply depots at mga kampo ng Russian forces. Dahil sa lapit nito sa border ng Ukraine, naging malaking advantage ito para sa Russia upang makapaglungsad ng opensiba anumang oras. Ngunit kapag kaya itong targetin ng Ukraine, ay malaking dagok ito sa panig ng kalaban. Ang kinakatakot lamang ng US ay ang madawit sila at ang NATO sa gera. Kaya mahigpit nilang pinagbabawal ang paggamit sa mga armas na ito bukod na lamang bilang depensa sa loob ng Ukraine laban sa mga pasugod na Russians. Sa katunayan ay naglabas na ng pahayag ang dating presidente ng Russia na si Dmitry Medvedev na hindi magdadalawang isip si Putin pulbusin ang capital city ng Ukraine na Kyiv kapag pumayag ang US at mga allies nito sa paggamit ng mga armas nila tulad ng ATAK-MS ballistic missile system na mula Amerika at ang Storm Shadow cruise missiles na bigay ng mga Briton. Ayon naman sa isang NATO official na si Jens Stoltenberg, sana dati pa nila binigyan ng armas ang Ukraine bago pa umatake ang Russia. Dapat sana ay hindi na lumaki pa ang sigalot na maaaring dumawit sa NATO at sa US sa isang giyera. Matatandaang matagal nang nanghihingi ng mga armas mula sa NATO si Zelensky noong nagbabadya pa lang ang pagsalakay ng Russia sa kanila. Pero huli na ang lahat ayon pa sa NATO official. Bukod sa Russia, patuloy pa rin di umano ang pagsusupply ng Iran ng mga missiles sa mga proxy groups nito sa gitnang silangan tulad ng Houthis at Hezbollah sa kabila ng kanilang palagiang pagdi-deny nito. Ngunit makailang beses nang ineksamin ng US ang mga pyesa ng missiles na ginamit ng mga Houthis sa pag-atake nito sa mga barko sa Red Sea at matibay ang ebidensya na galing ang mga ito sa Iran. Sa katunayan, ayon sa ulat ng The New York Times, isang operasyon ang kinondak ng Israeli forces noong nakaraang araw sa isang Hezbollah missile production facility sa loob ng Syria kung saan may nakuha sila mga spare parts na pinaniniwalaang galing sa Iran. 18 katao ang nasawi sa naturang raid sa syudad ng Masyaf, Syria na malapit lamang sa border ng Lebanon. Ayon sa ulat, ilang Israeli helicopters ang biglang namataan sa lugar sabay ang pagbaba ng Israeli Special Forces operatives at nagpaulan ng bala na ikinasawi ng mga tao sa loob ng pasilidad. Pagkatapos halugugin at makakuha ng mga sensitibong dokumento, mabilis na umalis ang mga operatiba at nag-iwan ng malalakas na pampasabog kaya't halos maabo ang naturang lugar. Ang primary purpose ng operasyon di umano ay upang basagin ang network na nagsusupply ng rockets at missiles sa mga Hezbollah fighters galing Iran na patuloy na nagpapaulan ng pampasabog papasok ng Israel. Nilusob na di umano ng Israeli forces ang pasilidad na ito 6 na taon na ang nakakaraan. Ngunit muli naman itong nagbukas kaya sa pagkakataong ito, pinasabog na nila ang pasilidad sa pamamagitan ng mga itinanim na bomba ng mga sundalo at sinundan pa ng airstrikes upang masiguradong wala nang mapapakinabangan sa naturang pasilidad. Agad umalma ang Syrian Observatory for Human Rights at sinabing ang airstrike daw ay pumatay ng 18 katao na ang iba ay mga sibilyan. Ngunit tikom ang bibig ng Israel sa nasabing operasyon. Bagkus ay nagbigay lamang ito ng pahayag na layunin nilang pigilan at harangin ang mga supplies galing Iran ng mga rockets at missiles para sa mga proxy groups na gagamitin lamang nila laban sa Israel. Matatandaang nag-conduct rin ng air raid ang Israeli Air Force noong Hulyo sa isang puerto sa Hodeidah, Yemen, kung saan pinaniniwalaang nakaimbak ang bagong deliver ng mga armas at spare parts ng rockets at drones mula Iran.
Ito ay matapos may namatay na isang sibilyang Israeli sa Tel Aviv matapos may nakalusot na drone mula sa mga Houthis. Ganon din ang walang humpay na pang-aatake nila ng mga commercial ships sa Red Sea sa kabila ng presensya ng ilang warships mula UK at US sa naturang karagatan. Patunay lamang ito na habang andyan ang suporta ng Iran sa pamamagitan ng armas at pondo, mahirap tibagin ng mga Houthis at Hezbollah na maghasik ng lagim laban sa Israel. Matatandaang hindi tinuloy ng Iran ang banta nito sa Israel matapos paslangin si Ismail Haniyeh sa loob ng Iran noong Hulyo na inaabangan ng buong mundo. Ngunit ang ending ay mas malakas pa ang kanilang banta kaysa sa actual nilang pag-atake. Kaya dinaan na lang ng Iran ang kanilang ganti sa Israel sa pamamagitan ng Hezbollah at Houthis. Patunay lamang di umano ito na takot ang Iran sa kakayahan ng Israel, lalo na sa malakas nilang Air Force na armado ng daan-daang fighter jets mula US. Sa panig ng Iran, ang patuloy na pakikipagdigmaan ng Russia at Ukraine sa isa't isa ay nakabubuti sa kanya dahil nakatuon ngayon ang resources ng US at mga allies nito sa naturang sigalot imbis na mas pansinin nila ang Iran at ang mga secret agenda nito sa Middle East. Kaya ayon sa mga eksperto, mas tatanggapin ng Iran ang mga sanctions na ipinataw sa kanila ngayon kaysa sa nakatutok ang US sa bawat nilang galaw, lalo na pagdating sa girian nito laban sa Israel. Samantala, inumpisahan na ng Russia ang counter-attack sa mga rehiyon na pinasok ng Ukraine sa Kursk region na kanilang nakuha simula nung lumusob ito noong August 6. Ayon sa Russian Defense Ministry, 10 kampo ang kanilang muling nabawi mula sa kamay ng mga Ukrainians na isang malaking development dahil natagalan ng Russia na gumawa ng counter-offensive laban sa mga puwersa ng Ukraine na nakapasok sa kanilang teritoryo sa takot na mahahati ang kanilang puwersa na patuloy na umaabante sa pagsakop ng ilang lugar sa Ukraine. Inamin naman ni Zelensky na totoo nga ang balita na marami sa kanilang mga kampo ang nabawi, ngunit marami pa rin di umano silang mga lugar na hawak sa loob ng Russia. Isang go signal lamang daw mula sa US at mga allies nito na okay nang gamitin ng mga missiles at rockets na kayang umabot sa mga kampo ng Russia. Tsak, mag-iiba ang takbo ng gyera, dagdag pa ng Pangulo. Sa ngayon, meron pang 9 na mga lokasyon kung saan nagkakampo ang mga Ukrainian forces sa loob ng Russia. Ngunit sa umiigting na counter-attack ng Russia, tila nanganganib itong mabawi sa mga darating na linggo. Bukod dito, ay patuloy din ang panghihimasok ng Russia sa loob ng Ukraine kahit pumalpak itong makuha ang capital city ng Kyiv noong 2022. Sa una nilang pagsalakay na inakala nila ay luluhod ang Ukrainian capital sa loob lamang ng ilang araw. Sa ngayon, kontrolado na ng Russia ang 7 rehiyon o oblast sa loob ng Ukraine. At ito ay ang Crimea, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Luhansk, Mykolaiv at Zaporizhia, 7 rehiyon sa kabuuan na 24 na rehiyon sa buong Ukraine. Ang tanong kung sino ang nakakalamang sa gera ng dalawang bansa sa kasalukuyan ay mahirap masagot sa puntong ito. Bagamat mas maraming lugar ang nasasakop ng Russia sa loob ng Ukraine. Ito ay dahil hindi nagsasabi ang Russia ng totoong bilang pagdating sa mga sira o napasabog nilang mga sasakyan, pati na rin ang bilang ng kanilang mga namatay na sundalo. Idagdag pa riyan ang mga mali-maling reports ng dalawang panig na kadalasan ay dinadagdagan ang numero pagdating sa pag-anunsyo kung ilan ang nasawi sa panig ng kalaban. Noong Mayo nitong taon lamang, may ulat na lumabas mula sa BBC na aabot na sa 52,155 Russian personnel ang namatay mula umpisa ng gera. Subalit kulang di umano ang bilang na ito dahil sa hindi pagbibigay ng Russia ng lahat ng listahan ng mga sundalo nilang pumanaw. Baka daw umabot pa sa 100,000 ang totoong bilang ayon sa ibang independent studies. Sinang-ayunan din ito ng UK Ministry of Defense dahil ayon sa kanilang reliable source, nitong Mayo at Hulyo lamang ay umabot na sa 70,000 na mga Russian soldiers ang nasawi. Sa panig naman ng Ukraine, inireport di umano ni Zelensky sa The Times News Agency na 31,000 Ukrainian personnel na ang nasasawi simula nang lumusob ang Russia noong February 2022. Pero ayon naman sa investigasyon ng US, times 2 di umano ang totoong bilang. Kaya para sa karamihan, stalemate o medyo wala pang nakakalamang sa dalawang panig dahil hindi pa tapos ang laban at araw-araw ay lumalaki ang lugar na napapasok ng Russia. At ang tanging solusyon lamang na nakikita ng mga eksperto upang mapahina ang pag-abante ng puwersa ni Putin ay ang pagpapahintulot na gamitin ng Ukraine ang mas malalakas na armas na bigay ng mga Western countries. Sana lang kapag ito ay nangyari ay huwag lumaki ang gera at madamay ang Europa at US dahil kapag nagkataon, malaki ang tsansa na madadamay rin ang ibang allies ng Russia tulad ng Iran, North Korea at posibleng pati na rin ang China. At kapag China ang nadamay, siguradong kakalat rin ang gera sa buong Asia. At ang Pilipinas ay madadawit na rin sa sigalot kapag nangyari yon.
Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.